And now we're gonna talk about ransomware. Imagine, magigising ka na hindi mo na mabuksan ng computer mo, hindi mo na ma-access ang files mo, and may message pa na nagde-demand ng payment para lang mabalik yung access mo. Well, that's ransomware, and it's one of the dangerous internet threats today. Ransomware ay type ng malware that corrupts system and blocks access to data. Hacker demands payment, often in cryptocurrency like Bitcoin. Earliest time recorded na nagkaroon ng ransomware attack was on 1989. It was called 1989 AIDS Trojan, and kilala rin bilang PS Cyborg. Nagsend si Joseph L. Papp, isang Harvard-trained evolutionary biologist, ng 20,000 infected diskettes labeled as AIDS Information Introductory Diskettes sa attendees ng World Health Organization's International AIDS Conference. Lahat ng user na apektado ng attack ay kailangang magbayad ng $189 sa PS Cyborg Group Corporation sa post office na located sa Panama. Nahuli rin si Dr. Papp pero hindi siya nakasuhan dahil declared as mentally unfit siya to stand the trial. Here are just 4 types ng many phases ng ransomware. First ay CryptoLocker, pumapasok sa company or organization via email. Once na ma-enter nito ang system, mag-start na agad siyang i-scan lahat ng network drives, i-rename yung files, and i-encrypt ang data mo. And meron ding Lockbit, ang most deployed ransomware variant across the world. It functions as a ransomware as a service or RaaS model. Meron ding WannaCry. It disrupted healthcare, finance, and transportation services. Black Hat, also known as ALPHV. It encrypts data and threatens people to leak sensitive information if not paid. These 4 types of ransomware variants ay nag-cause ng massive disruption worldwide. Naapektuhan nito ang industries, ang government, ang personal data across the world. Sa lahat ng bansang nagkaroon ng ransomware attack, United States ang may pinakamalaking attempt rate. Umabot ng 317 million attempts ng ransomware attack last 2024 sa buong mundo. Nag-a-appear ang ransomware madalas ay through phishing emails, galing sa nag-pop na ads, sa malicious websites or links, and pwede rin galing sa mga infected drives or USBs. And here are some safety tips para makaiwas sa ransomware attack. Do not click on random links, especially sa mga unknown sources. Backup your files para maiwasan ng data loss. And lastly, gumamit ng mga antivirus softwares katulad ng Norton 360 Deluxe and Bitdefender Total Security para ma-detect and mablock agad ang dangerous threats na pumapasok sa computer nyo. Sa panahon ngayon na laganap ang internet threats katulad na lang ng ransomware, ay mahalagang manatili tayong informed, alert, and secure. Magandang araw! Ako nga pala si Jamil at tatalakayin natin ngayon ang isang internet threat. Familiar ba kayo sa identity theft? Some of you ay oo at some of you naman ay hindi. Kaya talakayin natin ito. Ano nga ba ang identity theft? Ito ay ang paggamit o pagnakaw ng iyong pangalan at impormasyon upang magkaroon sila ng financial gain o mas kilala sa tawag na fraud. Ang mga posibleng manakaw sa atin sa identity theft ay ang SSN, credit card, o mga pera sa mga online banking katulad ng GCash at Paymaya. Ngunit hindi lang sa financial katulad ng credit cards at loan mananakaw ang ating identity. Pwede rin itong mangyari sa tax. Ang magnanakaw ay mag-fill up ng fake return upang makuha niya ang refund ng ating tax. At pwede rin naman ito sa medical. Ginagamit ng mga magnanakaw ang ating insurance upang magamit nila ito sa medical tulad ng check-ups,
at iba pa. Ngayong nalaman natin kung ano ang identity theft at kung ano ang mga examples nito, alamin naman natin kung paano may iwasan at masesecure ang finance natin sa iba't ibang aspeto. Merong physical security, may digital security, at ang huli naman ay ang monitoring. Sa physical security, dito magiging halimbawa ang pag-order natin sa mga online shopping platforms katulad ng Orange App at Blue App. Dito, magiging halimbawa natin ay ang pagpapadala ng mga sellers ng ating mga order gamit ang packaging na may mga impormasyon natin katulad ng pangalan, number, at address. Kaya, tanggalin muna natin ang mga impormasyon natin sa balat ng ating order at saka natin ito itapon upang hindi makita ng mga magnanakaw ang ating impormasyon. Isa pa sa physical security ay kung hindi naman kailangan na magdala tayo ng mga credit cards at mga banking cards, hanggat maaari ay wag na natin dalhin ito upang maiwasan ang pagkawala nito at magamit ng ibang tao. Sa digital naman, may iwasan natin ang identity theft gamit ang 3 steps na ito. Una, maglagay tayo ng strong and unique password at 2-factor authentication sa ating mga Gmails o iba pang mga banking platforms. Pangalawa naman, i-ignore natin ang mga phishing texts or Gmails o calls upang maiwasan ang mga scams o mga identity theft. At ang pangatlo naman, huwag na tayo mag-online banking na nakakonect tayo sa mga free wifi or public wifi. At ang panghuling way naman para maiwasan natin ang identity theft ay ang pagmamonitor ng ating mga banking sa mga bangko, sa mga platforms at iba pa. Ang mga transaction natin ay important upang maiwasan natin ang theft.